Hello, good morning. Good morning sa inyo lahat mga ka-LDS supporters at mga Banateros members, supporters at mga ating mga host na SMNI. Maulan na araw ng Miyerkules. Kumusta po kayo sa mga oras na ito sa ulan, sa pagbaha ng ating kamanilaan, ng ating bansa? Ano ang lagay natin ng kalagayan ngayon ng Pilipinas sa tag-ulan na itong mahaba-haba na rin ang tinatahak ng bagyong Sirena. Sirena ba? Tama? Ang bagyong Sirena po ay patuloy na nalasa sa buong bansa ng Pilipinas. Good morning sa inyo lahat. Tayo magkape lang muna. Ito inyong lingkod po ay medyo may masamang karamdaman, may ubo at sakit yung katawan, no? Taglay siguro ito ng mga panahong ito na ulan init. Gusto na po ngayon talaga ang ganitong malasa ng mga tao ngayon. Ulan sa init. Bagong lahat, babatiin ko muna na magandang umaga ang ating mga subscriber at ating mga supporters ng Chris MTV. Tapo ng ating ina-idol na mga Banateros, sila ni Banat Bay, Boss Banat Bay, Boss Dada at Boss Jigibara, 10 ng mga Banateros groups, mga Banateros brothers. Ako po, Chris MTV, nagpapasalamat sa inyong dakadakilaan at sa inyong katapangan sa pagbibigay ng pahayag para sa buong samayanang Pilipino. Sa inyong katapatan na paglilingkod sa buong samayanang Pilipino, ako po yung humahanga sa inyo. Sa inyong walang sawang bakbakan sa taong gumagawa ng mali ay babanatan, ang taong gumagawa ng mga mabubuti ay palakpakan.
Shout out din sa Busay, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao sa panahon ito. Kumusta kayo? Shout out dyan sa mga sinsardinity sa lupa ng aking siningala pinanggalingan. Sinilanganan. Sa mga sinsardinity, yung mga lahat ng kapinsanan dyan, kumusta kayo dyan? At lahat ng ating mga kababayan dyan sa mga sinsardinity na pong kamay, mabuhay. As Alma Hinunangan, Danilo Berano, Rosa Aroy, Rico Aroy, Rogelio Hinunangan, at marami pang ibang aking mga kaibigan. Alam nyo nangan at sa inyo lahat dyan, buong mga sinsardinity na pong gamay, mabuhay. Na pong gamay uno, na pong gamay dos, mabuhay o, buong lundag. Lundag, pinasguhan, punda ko, tagpaayaw. Lunok hanggang sa mga sinsardinity city, mabuhay tayo lahat. O dyan naman po sa ating mga mahal na OFW sa iba-ibang sulok ng mundo. Good morning sa inyo lahat ngayon. At sa mga ibang area naman ay magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi. Ma'am Susan David, shout out sa inyo ma'am. Kumusta po kayo? Good morning, good morning, good morning po sa inyo ma'am. Naway nasa tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at bliss everyday sa ating buong pamilya. At shout out din na may Renaissance Tower. Kumusta ang ating mga magigiting na gwardiya dyan? At ating mga kaibigan at driver dyan, kumusta kayo sa araw na ito? Maulan na gabi, ingat-ingat sa pagmamaniho, kaibigan. Sa ating mga bigating, mga migiting na gwardiya dyan sa Damoskola. Magkita-kita tayo sa sunod na mga araw at malapit na ang pasukan ng aking mga alaga na sila si Bonyo at si Kela. Ito sa ating kapitan dito sa Lagundi. Kapitan Peter Santos, good morning. Sampo ng inyong mga kagawad ng ating barangay Lagundi. At good morning dyan, shout out din sa Michael. Michael Cardanio sa Domingo 80 Barangay 10 Sonten Barangay 80. Good morning sa inyo, Kapitan Michael Cardanio. Sa ating gwardiya dyan, ang magigiting na gwardiya sila ni Malon, Tiho at ni Makalya. Good morning sa inyo lahat dyan sa Wilson Compound, Pasay City. Shout out din sa Waraylog TV. Ingat-ingat sa pagmamaniho. Sa pagmamaniho ng tricycle. Ingatan ang ating customer. Ingatan ang ating mga passenger. Dahil sila ang nagbibigay sa atin ng mga kabuhayan. Ang ating mga pasero ay ingatan. Sa lahat po na ngayon mga transportasyon, ingatan po ang ating mga pasahero. Ingat po sa pagmamaniho para wala pong madamay at hindi masaktan at walang masugatan na ating mga mahal na pasahero at makauwi ng maayos sa kanilang pamamahay.
Ano man po ang inyong mga problema ngayon sa inyong mga lugar ngayon at kayo ay binabaha? Kung walang gobyernong malalapitan at mahinga ng tulong sa inyo, tawagin nyo lang si Batman. Wala ang ating gobyerno ngayon, natutulog-tulog sa kangkungan ng ating gobyerno ngayon. Tamad, masipaggalaw. Wala ang inisikaso sa lipunan kundi ang pangsariling interest lamang. Mga parang sawa. Buwanan kung lalabas. Buwanan kung lumabas ang ating nasa gobyerno ngayon. Kasi busog pa eh. Busog pa. At bago matunaw ang kinakain ay isang buwan muna bago matunaw, kaya doon naman maghanap ng pagkain. Ay. Ako ang kung pasana gumawala ang gobyerno sa paglilinis ng mga kalsada, mga drainage. Pero wala tayo naman sinoong tag-init na mayroong gobyernong naglilinis ng mga estero. Baka ngayon naglinis na sila dahil tag-ulan na. Yan ang maling hakbang ng gobyernong ito kung saan yung nangyayari na doon nagagawa. Noong habang araw na iniinit, na sobrang init, walang gumagawa. Kaya talaga minsan na talagang hindi makakalimutan ng mga tao ang mga pamilya. Pamilyang nag-isda ng mga tao na may nakita silang opportunity. Emporidad ang tawag ito. Okay, fine. Sincerity. Tama ba yun? Serious sa pagmumuno. Matinong gobyerno, dinala niya na ang lahat sa tama ang tao, kaya siya hinahanap ng sambayan ng Pilipino, ang pamilya. Former Rodrigo Roa Duterte at ang lahat ng mga Duterte. Kaya siya sinisigaw sa buong mundo na siya ay magbabalik sa Malacanang dahil nakikita kasi ng mga tao noong kapanahonan niya ay maraming ginawa. Kung i-compare mo ngayon, kahit pa sino pang naging presidente ng Pilipinas nung nag-isnan ko, wala po kung nakikitang iba. Kay Mayor Duterte ko lang nakita ang lahat na hinangaan ko sa isang presidente ng Pilipinas. Noong panahon ni Marcos, sobrang hirap namin. Sobrang hirap namin. Panahon ni Marcos. Panahon ni Cory, ganun pa rin. Panahon ni Ramos, ganun pa rin. Wala na. Panahon ni Gloria ni Estrada, umangat-angat ng konti ang pamumuhay ng Pilipino. Pumalit si Noynoy Aquino, bumagsak ang kabuhayan ng Pilipino.
pumalit si Tatay Digong, umangat uli ang pamumuhay ng Pilipino. Itong Marcos, nakikita ko babalik na naman tayo sa kahirapan ng panahon ng tatay niya. Pag hindi, nabago ito. Nakikita ko na pong pananaw, nakikita ko na ang sistema. Babalik po tayo sa kahirapan na naranasan ko ng panahon ng tatay niya, Marcos Sr. Ang kaibahan lang noon, mababa ang presyo ng mga bilihin kasi noon pa at kukunti ang tao. Hindi na, paano natin siya masasabi kaya? Masasabi mo kaya ang Senior Marcos, magaling siya kung nagkataon ngayon ng malakas, marami na ang populasyon? Ano kaya tingin niyo? Mag-subscribe ka lang kayo at mag-comment kung anong tingin nyo. Nung panahon ba ni Senior Marcos, kung siya ngayon ang nakaupo sa panahon anak niya, ano sa tingin mo? Makakaya ka nilang dalawa, Senior Marcos at Junior Marcos, ang capacity at diskarte ng Tatay Digong? Noon sigurong panahon ng Senior Marcos, masasabi natin hindi mahirap, no? Pero kami sa kabundukan, sa mga probinsya, hirap kami. Hindi malata na naghihirap kasi marami makain gabi, libre, saging, kamuti, balanghoy, yan, mais, sagana sa tanim noon sagana. Kaya hindi mo lata na naghirap at nagwawala ang Pilipino noon. Kasi sagana sa pagkain. Kasi kami mga Pilipino, sanay po kaming mamumuhay. Kaming mga mahirap, sanay po kami sa buhay mahirap. Pero po noon ni Marcos, dahil ang kaming mga mahirap wala na kaming pakialam kung anong mangyayari dito sa Pilipinas ng panahon niya. Doon talagang talamak ang korupsyon noon. Hindi lang po napapansin ang sambayanan kasi hindi gutom kasi marami makakain sagana sa mga harvest noon palay, mais, kompleto, sagana. Kaya ang mga tao noon hindi umaasa ng gobyerno kasi marami makakain. Bihira man kami makakain ng bigas, at least may makakain kaming doma kung tawagin. Lamang lupa, tanim namin sa kabundukan, gabi, kamuti, balanghoy, palay, mais. Kaya hindi kami sakit sa ulo ng gobyerno. Kaya dami ng mga korupsyon dito. Hindi gastusin ng gobyerno noon masyado ang mga tao kasi konti lang ang populasyon, maraming makakain kasi may mga sariling tanim, nasagana sa harbisin, kaya hindi sakit ang mga tao noon, hindi sakit ng gobyerno. Pero ngayon, sa aking pananaw, pag hindi ito maagapan, babalik tayo sa panahon ng Senior Marcos sa kahirapan. Pag bumalik po tayo sa punto na yun, hindi na po talaga tayo makabangon. Dahil sa dami nating populasyon, at hanggat, parang nakikita ko talaga Marcos nagpapahirap sa tao.
Pero yan talaga nakikita ko. Kaya na-analysis ko lang po yan. Bilang samay ng Pilipino, bilang tao, may karapatan magsabi sa naramdaman. Open tayo May demokrasya tayo. Magpapahayag sa naramdaman. Yun na po ang kinaramdaman, no? So, sana naman hindi mangyari. Sana baguhin ang sistema, palakasin ang ekonomiya, palakasin ang work, no? Trabaho ng tao. Sa akin kasi pananaw dito, para magdatingan ang mga business sector dito sa ating bansa. Ibaba ang tax, ibaba ang singil ng kuryente, palakasin ang negosyo at ekonomiya. Once na nagsama-sama yung palakasin ang negosyo, yung binagsak mo sa kuryente, para maaabunuhan mo yun, babalik din yun dahil sa lakas ng income ng negosyo. Natatapalan din yung nawala sa kuryente. Kung talagang sakim ka, kahit kumikita ka na sa pangnegosyo mo, at dudublihin pa yung sakit sa ulo sa kuryente at isisingil mo pa sa mga tao, ay ipasira na dapat ng gobyerno yan ba ganyan. May parusa dapat yan. Parusa dapat yan. Hindi dapat patagalin. Doon sa mga doon sa mga pictures natin mga vlogger, nagpapagala ng mga maling news, ay tigil na yan. Nakakasira po yan sa mga legit vlogger. Yung ginagawa nyo, nakakasira po yan sa mga tao, lalo kapag yun nasa malayong probinsya, tapos nagpapakalat kayo ng mga fake news, no? Siyempre sa hirap ng buhay ngayon, pupuntahan yung ganito. Paano kung walang pamasahe ang matatanda? Magbinta ng bahay, magbinta ng lupa, ganoon. Para lang mabiktima ng mga fake news. Wala ba kayo konsensya noon pag nangyari nyo at ginawa nyo yun? Wala ba kayo puso, mga fake news vlogger? Lagi nyo tandaan, vlogger. Lagi nyo tandaan, mga fake news vlogger. Wala pong nag-utos sa inyo para pasukin nyo ang vlogger. Walang nag-utos sa inyo para pasukin natin ang YouTube. Ang ating pag-vlogger ay hindi natin pinag-aralan yan. Hindi course yan. At walang nag-utos na gobyerno na pasukin mo at yan ang kurso mo. Kahit sino dito, kung gusto mong pasukin ng vlogger, pwede ka pumasok. Kaya dapat tayong lahat, lalo na po yung mga fake news vlogger, ay wag kayong magpapakalat ng mga fake news sa ating buong bansa. Dahil kawawa po yung mabibiktima nyo. Kawawa po yung ating mga kababayan na malayo pa pinanggalingan, tapos magbibigay kayo ng mga fake news at magtitiwala naman din sila sa inyo mga fake news. Ando na, papasok na doon ang isang history na manluloko kayo at niluloko nyo lang ang tao. Sa lagi nyo tandaan,
Kayo mga fake news vlogger, huwag niyo po niyong lukuhin yan sa ating kapwa, no? Kahit sino, kahit ma-foreigner ka man, kahit ma-Pilipino ka man, huwag mong lukuhin yan, mga fake news vlogger. Huwag kayong manloko sa mga katuwid. Huwag kayong manloko. Kung si YouTube man magpapasilo sa inyo dahil sa mataas ang views nyo, yun lang, tanggapin nyo. Pero yung manluloko kayo sa mga supporters nyo, sa mga tao, ay huwag yung gawin yan, mga fake news vlogger. Nagpapalabas kayo na ganito, mayroong ganito, punta kayo, may ganyan, tapos wala pala. Ay di pinagod nyo lang ang tao. Naghahanap pa ng pera yung pamasahe galing iba-ibang probinsya pagaling. Mga magsangla pa ng bahay para lang makarating sa inyo mga fake news. Huwag niyong gawin yan, mga fake news vlogger. Lumaban kayo ng parehas. Kung magkano ang sweldo niya sa YouTube, kung magkano ang matatanggap niyo galing sa YouTube, tanggapin niyo ng maayos. Magpasalamat kayo na si YouTube may sweldo kayo. Kasi ito hindi naman, kahit hindi ka tayo sweldohan ni YouTube, wala siyang pakialam. Hindi naman tayo atolay sa kanya. Hindi naman tayo empleyado. Tayo lang yung gusto nag-apply sa kanya, di ba? Kaya tayo mga vloggers, lalo na mga fake news, magpatino lang tayo. Gumawa tayo ng tama. Kung magkano lang views natin, yun lang. Yun din ang sinduhin mo, yun lang din ang views mo, yun lang. Okay na yun. Yun ang ginawa ang views, ang views eh. Hindi yung hala ka ng hala. Kahit tinitira mo na, kahit nasa gasahan mo na ang kapwa mo, hala ka pa rin. Ito ay wala akong binangabanggit na pangalan dito. Ito ay aking mindset lang. Kasi nga, sa mga narinig ko, sa ating mga iba natin mga kasamang vlogger na mga ginagawa, palaala ko lang po sa inyo yan. Ako, nagbablog ko ilang buwan, December, January, February, March, April, May, June, July. Ilang buwan pa lang. Magpipitong buwan pa lang ako. Sa unang vlog ko lang po, yung una kong mismong upload ng YouTube, 165,000 na po ang views ko. Yung unang upload ko. Pero ngayon po, hindi ko po alam. Hindi ako po tinitingnan. Basta ako, kung mayroon ako content o wala, yun lang. Mahalaga makatulong po tayo sa ating mga mission na charity. Kung mayroon tumulong sa akin charity, Kusim TV, charity vlog. Kung mayroon tumulong sa akin, okay. Kung wala, okay. Ganun po ako. Dapat ganun din yung gawin nyo, mga pikik news. Yung mga nagpapahatid na mga fake news dyan, ng mga vlogger, dapat ang gawin nyo simple lang. May views, okay. Kung wala, okay. Ganun lang po ako kasimple. Mga kapatiran sa nagbuhay.
Ako, pamilya driver ako. Nagpa-part lang ako sa pag-vlog ko at tumutulong ako sa sarili kong sweldo. Ang binibigay ko sa ating matutulungan na mga tao, mga bata, na mabigyan natin ng grocery at damit at iba pa. Sarili kong pera ang ginagamit ko sa sweldo ko. Wala pa akong sweldo sa YouTube. Hindi pa ako kumikita sa YouTube. Kaya sarili kong pera ang ginagamit ko sa pagbibigay ko ng tulong sa ating kapwa. Sana tularan nyo ako. Akong gawin nyo ng halimbawa. Kung hindi man nyo kaya ako tularan, huwag lang kayo manlamang sa kapwa. Ayos na yun. Huwag lang kayo manglamang. Huwag kayo mag-fake news. Lagi nyo tandaan mga kaibigan, mga nakahanap buhay, no? Kung may biyaya na dumating sa inyo na hindi nyo alam, bless yan. Blessing yan. Tanggapin nyo. Blessing yan. Pero kung kayo ay nanghihingi sa kapwa nyo, mga mahihirap, kapwa nyo, mga vlogger, o saan man, no? Saan man sulok sa mundo, manghingi lang kayo para sa sarili nyo, ay huwag nyo gawin yan. It's bad yan, bad. Napaka-bad yan. Kusa, hintayin nyo na sila mismo kusa ang magbibigay sa iyo ng kunting tulong. Huwag kayong mag-uuna-una na manghingi. Bad yan. Napaka-bad yan. Okay? Masama po yan, mga kahanap buhay, ha? Next time, ha? Huwag niyong gawin yan, ha? Lumaba ng parehas, mabuhay ng parehas, makikita mo, masaya ang buhay mo. Basta wala kang taong nasagasaan, kalaban mo, mahalin mo, at hindi mo kalaban, kaaway mo, joke lang. Mahalin mo pa rin. Oh. Ayan. Ay, ang tagal ng amo ko. Ang tagal-tagal. Nasa Korea pa sila. Hindi ko po alam kung kailan darating. Mamani, ako inip inip na ako. Gusto ko na mag-drive. Hi, Mamani. Sir Kevin. At ni Kayla. At ni Bunyo. Kumusta kayo sa out dyan sa Korea? Sana napanood ko ni Kayla ngayon. Dahil si Kayla isang subscriber ko, follower ko si Kayla. Sana Kayla napanood mo ko ngayon. Kahit saan ka kahit nasa Korea mo kayo ngayon, sana napanood mo ako. Lasang panood nyo ako, boss. At ma'am, Madam Annie. Good morning sa inyo lahat, guys, Korea. Yung oras ng Pilipinas sa oras ng Korea, isa lang naman yata eh. Oo, isa lang yun. Ma'am, message nyo ko ma'am pag kayo dumating na po sa Pilipinas. Okay, maulan ba hapon pa rin talaga? Maulan na araw, mga ka-LDS, mga baladeros. Ang atong takna, alas 8:15. Oras ng Pilipinas, alas 8:15. Mga supporter ng LDS, mga supporter ng mga Banatbay, mga Banateros Group, mga Banateros Brothers, good morning sa inyo lahat dyan sa Davao. Sila ni Boss Banatbay, Boss Gigi at Boss Dana. Sampu ng inyong mga kasamaan dyan sa Davao. Shout out po sa inyo lahat. Ingat lang, ingat. Patuloy ang pag-iingat. Awareness. Every day, every night, every minutes. Mga Banateros. Okay?
Hanggang dito lang po ating live, mga sir, at medyo masama ating pakiramdam. Ating videos, hanggang dito lang po ating videos. Hindi masama ko ating pakiramdam. Shout out po sa inyong lahat dyan sa TikTok, sa mga kaibigan sa TikTok, no? Shout out po sa inyong lahat dyan, mga friend talk, mga ka-friend ko sa TikTok. Shout out sa inyong lahat dyan. Hindi na ako nag-TikTok, mga friend. Kumusta na lang kayo, mga friend? Hanggang mamimiss ko na lang kayo, no? Pero hindi na nyo ako makikita sa TikTok. At hindi ko na kayo makikita. Ito yung mga kaibigan dyan sa TikTok. Yes, sige lang, kayo lang. Patuloy lang ang inyong diskarte sa buhay para lang tayo'y mabuhay sa mundong ibabaw. Tandaan natin, ang gobyerno ito hindi maasahan kailanman. Kaya huwag natin kalimutan, sa 2025 senatorial election, mga Duterte po, huwag natin kalimutan isulat sa ating mga baluta. Pamilya Duterte, 10 ng ating mga kasamahan ng Duterte supporters. Ating mga Duterte senator, line up ng ating senator Duterte, huwag natin kalimutan, sila lahat iboto. Ayan. Wala po tayong ibotong mga wala tayong ibotong na ibang linya. Basta linya ng mga Duterte, iboto po natin yung mga line up niyang mga senator. Guzman, Mayor, yan, lahat yan. Pag hindi Duterte, laglag yan. At pagdating naman po sa halalan 2028 presidential election, Inday Sara, huwag nating kalimutan. Isulat sa mga balota ang Sara Duterte for President. Okay? Hanggang dito na po ating vlog. Maraming salamat mga ka-LDS, mga banatiros, kapatiran ng mga banatiros, at sa lahat ng mga Banatiro supporters, LDS supporters, at ating mga host na si Boss Banat Bay, Boss Dada, at Boss Gibara TV. Ito po si Chris MTV. Huwag niyo kalimutan i-subscribe, i-follow ang aking YouTube channel at aking Facebook page. Please po, subscribe po. Huwag niyo kalimutan. At pakipindot namin yung bell button dyan para updated po kayo sa ating mga ina-upload ng pages. Thank you. God bless sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo at mag-ulan. Patuloy ang ulan sa araw-araw na ito. Baka mag-ulan na po ito maghapon. Excuse me po. Baka mag-ulan po maghapon. Ingatan po niyo mga appliances. Baka inaabutan ng tubig yan, mga kababayan. Doon sa mga mababang area. Huwag niyo kalimutan, iangat ang iyong mga gamit dahil mahirap din yan. At yan ay inyong pinaghirapan din yan para lang mabili. Tapos masisira lang ng baha. Okay? Sige mga kahanap buhay. Exclusive TV, magpapaalam hanggang sa muli. God bless. Bye-bye. Thank you.